the promotion. Kapatid, hindi habang panahon ganyan ka lang. Pag ikaw ay naging faithful sa maliit, pagkakatiwalaan ka ng Diyos sa malaki. Diba? Kaya nga sabi ko, kung kayo'y magpapastor, sana po dahil kayo po'y nag-take over, hindi po nag-overtake. Ngayon, resident pastor na si Pastor Norman Pero yun pa rin po yung regard niya Kasi yun po ang naging home base ko Yung pong Living Water Baptist Church Santa Mesa. So at hindi kami nagkaroon ng problema Yung mga pastoral staff, yung ilan po dyan, may edad sa kanya, nauna sa kanya, pero tignan niyo po kung gaano ka-supportive. Kaya it is good to develop yung healthy relationship talaga Ang delikato sa church yung nagiging alam niyo po yun, yung parang contest, yung competition, sino mas magaling, gusto ng iba kay Cephas, gusto ng iba kay Pablo, kay Apollos, yun po yung, at hindi po healthy sign yun. Mga kapatid, kahit sino tumayo sa church, na pastoral staff, yung mga members, sanay po sila na wala ditong pagalingan. Hindi po ito parunungan. At ang gusto kong maging encouragement sa inyo, isang araw, iaangat ka ng Diyos. Huwag kang magmadali. Ang talagang blessing, yung promotion ng Diyos, hindi yung man-made. Pag man-made promotion, may mga po yan Merong tinik po yan, mga kapatid. Pero pagka po blessing ng Panginoon, na siya na talaga nagtaas sa'yo, di ba? The blessing of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrow with it. Pagka Diyos talaga ang nagtaas sa'yo, mga kapatid. And you know what? Alam ko po, na sa buhay natin, napapatunayan natin ito. Di ba? Maaring nagpapastol ka lang ng tupa ngayon, di ba? Tapos nautusan ka ng tatay mo, naging maayos ka. Yung pala yung dahilan, dahil talagang gagamitin ka ng Panginoon, and then isang araw, ikaw pala yung magiging king. Worker ka ngayon, huwag kang magmadali, maging faithful ka sa kung ano yung pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo, without you knowing, ilalagay ka ng Panginoon doon. Kaya simulan niyo po muna doon sa pagkilala at pasasalamat sa Diyos sa privilege, sa pag-unawa, understand your purpose, and then be aware doon sa dapat mong ingatan hanggang sa maranasan mo yung pagtataas ng Panginoon sa iyo. Pag ikaw ang nagtataas ng sarili mo, ibabagsak ka ng Diyos. Pero kapag ikaw ay nagpapakababa, itataas ka ng Panginoon. Kung ano man ang ginagawa ng Diyos sa akin, basta ang natatandaan ko po, nung ako po'y full-time worker, ang sabi ng unbeliever na tatay ko, bakit ka nagpaalila sa pastor na yan? Bakit naging sunod-sunuran ka sa pastor na yan? Unbeliever ang tatay ko, hindi niya ako naintindihan. Sabi ko, tay, hindi ako nagpaalila sa kanya. Hindi po ako sunod-sunuran sa kanya. Ginagawa ko ito para sa Panginoon. Siyempre, unbeliever, di niya naintindihan yun. Hindi. Talagang inalila kayo ng pastor na yan at hindi ko maintindihan sa iyo. Nag-aral ka, pero para hindi niya ako naintindihan that time. You know, natutuwa ako dahil bago kinuha ng Panginoon ng father ko, na-save siya. At ang masarap, di ba, kinuha siya ng Panginoon na nakita niya na itinaas ako ng Panginoon. Kasi yung judge na magpapaaral sana sa akin ng law, nung tinanggihan ko po yon because of God's calling. Kasi dapat mag-aaral po ako ng law. Okay? Nasa first year college po ako nung time na tawagin ako ng Panginoon. Pero nung tawagin ako ng Diyos, right away, nag-shift na kaagad ako ng theology. And then, nung time na yon, ang offer po nung kaibigang judge ng father ko na naging congressman, pag-aaralin ako, mag-stay ako sa kanila, pag-aaralin ako hanggang makatapos ako ng law, pero doon ako titira sa kanila. Tinatawag na ako ng Panginoon that time. So, pinili ko po yung tawag ng Diyos. Sa mata ng father ko, foolishness, stupidity. Pero alam niyo po, isinasaksak ng mga, ganyan ba yung Christian? Sinuway yung father niya? Sabi ko, hindi ko sinuway ang father ko. Sinunod ko lang ang kalooban ng Diyos. Kung ang judgment niyo sa pagsunod ko sa kalooban ng Diyos, pagsuway sa father ko, kayo yun. Pero hindi ko sinuway ang father ko. Sinunod ko lang ang Diyos. Okay? And you know what? Hindi ko pinagsisihan. Matagal man ang lakbay,
Kung magkukwentuhan tayo sa karanasan namin bilang mga workers noon, parang may isip nyo na walang mararating. Mga kapatid, hindi po pwedeng tinawag ka ng Diyos at hindi po pwedeng susunod ka sa Diyos nang wala kang mararating. Alam ng Diyos kung saan kanya dadalhin. Let us wait for God's promotion. Huwag kang magdamdam sa pastor mo. Hindi naman siya nagpo-promote eh. Minsan kasi doon tayo naapektuhan eh. Si pastor, hindi man lang ako, di ba? Ang promotion sa tao mo hinihintay eh. Mali! Ang Diyos ang nagdedetermine ng promotion mo. At hindi mahinang klase ang Diyos na kapag kailangan kang i-bless, papayagan niyang mahadlangan. Pag para sa iyo ang blessing, hindi mahadlangan niya ng kahit sino. Pag iangat ka ng Panginoon, walang magagawa ang kahit sino. Kaya sa Diyos ka magtiwala, sa Diyos ka maglingkod, sa Diyos ka umasa. At ang Diyos ay hindi liko. Iangat ka niya sa tamang kapanahunan. Mga kapatid, bilang key people, be a blessing.